Magandang araw sa iyo kagulay. Sa video ko ngayon ay tuturo ko sa iyo ang kompletong gabay sa pagtatanim ng bok choy, simula sa pagpapatubo ng buto hanggang sa tamang pag-harvest nito para mapakinabangan mo ng matagal. Ang gagamitin kong buto dito kagulay ay Choy F1. Ito po ay hybrid na bok choy. Kung wala ka pang buto ng bok choy ay available ito sa aking Shopee account. Ang gamit kong soil mixture ay 2 parts topsoil, 1 part vermicast, 1 part coco peat, at 1 part carbonized rice hull. Magtira tayo ng 1 inch space para sa pagdidilig natin. Dahil nga sa simpleng paraan ito kagulay, kaya ang gagawin natin ay direct sowing. Maglalagay tayo ng 4 na buto bawat container. Kaya 4 ang nilalagay natin dito ay para makasiguro tayo na may tutubo at makakapili tayo ng healthy na punla na siya nating ititira at palalakihin. Ilubog ang mga buto, 1 cm ang lalim. Kapag nailagay na ang mga buto ay diligan itong mabuti. Iligay mo muna ito kagulay sa shaded area habang hinihintay natin ang pag-germinate ng mga buto. After 3 days ay mapapansin na natin na isa-isa na silang tumutubo. Kapag ganitong nagsimula na silang tumubo ay ilagay mo na ito sa lugar na maaarawan. Minimum 5 hours of direct sunlight para maiwasan ang pagiging leggy ng mga ito at makakasigurado tayo na magiging healthy ang punla natin. Diligan mo itong mabuti kagulay bago mo ito paarawan para maging ready sila sa mainit na sikat ng araw. Kapag ganitong may 3 to 4 leaves na ang tanim natin ay pwede na tayong magsagawa ng tining. Ang tining kagulay ay ito yung pagpili ng punla na may magandang pagtubo at paglaki. Bali magtitira tayo dito ng 2 na siya natin palalakihin. Itong mga tinanggal natin ay huwag mong itatapon kagulay. Lagyan mo lang ito ng kamatis, konting mayonnaise at asin at meron ka ng microgreen salad. After natin magtining ay pwede na tayong magbigay ng fertilizer na makakatulong sa kanilang mabilis na paglaki. Pwede na tayong mag-start sa pagbibigay ng fish amino acid. Pwede tayong mag-apply ng fish amino acid 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Kapag ganito nakalaki ang ating bok choy ay pwede na tayong mag-harvest. Dito ay pipili ulit tayo ng ititira natin. Ang ititira mo dito kagulay ay yung may matabang puno at maraming dahon. Alam mo ba kagulay na ang pinakamasarap na luto sa baby bok choy ay stir fry? Igisa mo lang ito sa bawang, sibuyas at oyster sauce. Sobrang sarap niya lalo na at bagong harvest. Itong pinagputulan natin kagulay sa paglipas ng mga araw ay mabubulok na yan, pati na rin ang mga ugat. At ito'y magdadagdag organic matter sa ating lupa na magsisilbing additional na pagkain sa tanim nating bok choy. Ang kagandahan naman nitong bok choy kumpara sa pechay ay marami siya kung magdahon at mabilis din na lumalaki ang mga dahon niya. More dahon, more harvest para sa atin kagulay. Ang isa pang kagandahan sa bok choy ay hindi siya madaling mamulaklak kaya maaari mo siya mapakinabangan ng matagal. Sa pag-harvest naman nitong bok choy ay hindi mo na kailangan pang gumamit ng gunting o kutsilyo. Ang gagawin mo lang dito ay hatakan ito pababa at igalaw mo pakaliwa at pakanan. Tandaan mo lang kagulay, dapat ay magtitira ka dito ng 8 dahon, kasama yung maliliit na dahon sa gitna. Kapag nasobrahan kasi tayo sa pagpitas ng mga dahon, ay posible na bumagal ang paglaki ng mga dahon nito. Dahil kakaunti na ang dahon, kakaunti din ang mapoproduce nilang pagkain, yung tinatawag na photosynthesis. Ganun lang kasimple ang pagtatanim ng bok choy kagulay. Sana ay may natutunan ka sa aking video. Maraming salamat sa panonood. Happy gardening!